Diyos, salamat sa mga prayer ninyo na napakagana ko na pong kumain. Ang wala lang ay makain. Hindi po. Kumbaga, salamat sa Panginoon. So, nais kong ibahagi ang binasa ng ating presider, pero magpo-focus lang tayo, bagamat mahahagi po yung ibang talata dun sa verse 9 to 13. So, mga kapatid, sandali tayong huminto muna. Matagal na huminto yung ating series sa Colosas, kung natatandaan nyo. Itutuloy po natin yon, pero ipahintulot ninyo na gusto kong ibahagi ito kasi napakahalaga. At tingnan natin yung ating mga sarili na baka tayo ay nagpapatumpik-tumpik bilang mananampalataya na tila ba parang okay lang, parang okay ako, umatin ako hindi, okay lang. Pero mga kapatid, tingnan natin, ayon kay Pedro na napakaganda ng sinasabi niya. So, bago po yun, tayo po ay yumuko at manalangin. Aming Ama, muli po, kami ay lumalapit sa inyo, sa inyong banal na presensya, dakilang Ama, mabiyayang Ama, mapagmahal na Ama, at lubos po ang aming pasasalamat ng dahil kay Kristo, kami po ay nagkaroon ng ugnayan sa inyo na before, akala nga namin kami may Diyos na pinaniniwalaan pero hindi pala. Maliban lang na makatagpo namin o tagpuin kami ni Kristo na kanyang biyaya na pagsasakripisyo sa krus ng Kalbaryo, ay hindi po kami makalalapit sa inyo at wala talaga kaming Diyos. Kaya na marami pong salamat sa umagang ito at bahagi po ng inyong pangangalaga sa amin bilang mga tinubos nyo at tutubusin pa, ililigtas. Naniniwala kami na sa paraan o mga kaparaanan ng inyong biyaya ay kami ay inyong pinangangalagaan. Dahil darating ang panahon na kami ay ihaharap kay Kristo sa kanyang ikalawang pagparito na walang batik o kasalanan sa aming pagkatao. Tulungan niyo po kami na habang amin pong pinapakinggan at biyaya mo at habag patnubay ng Santong Espiritu, ay may paliwanag ko ng buong linaw, kung kapusin man ay kayo ang siyang patuloy na magpaunawa sa mga nakikinig. Ama, tulungan niyo po kami sa pagkakataong ito na makita namin ang aming mga sarili bilang binayaran ng iyong banal na dugo na baka kami ay nagpapabaya din sa aming mga takbuhin, pagpapabanal sa inyong harapan. Nawa po sa pamamagitan ng pagbabahagi ng inyong banal na salita ayon kay Pedro, ay maintindihan namin kung gaano kahalaga at kung gaano nyo kami kamahal at kung gaano nyo kami pinapangalagaan dahil patuloy kayong nagtuturo at nagpapaalala gaya ni Pedro sa kanyang mga sinusulatan. Tulungan nyo po kami na maintindihan ito at ma-challenge kami sa aming buhay, ma-challenge bilang mananampalataya na gaya na sinabi niya na verse 18, lumago kami sa inyong biyaya kay Kristo Jesus at makapagbigay kami ng luwalhati sa inyong dakilang pangalan. At sa mga regular attendees namin, makita rin po ang kanilang mga sarili na magkaroon talaga ng tunay na pagbabagong loob sa kanilang pagkatao at ganoon din po sa mga visitor namin. Ama, pagpalain niyo po ang aming pag-aaral ngayong umaga sa patnubay ng Santong Espiritu. Ito po ay aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Doon po sa binasa ng ating presider, ang tema po natin, the holy living in expectation for the day of the Lord.
ang banal na pamumuhay para sa mga inaasahan sa araw ng Panginoon. Ang mga Kristiyano, mga kapatid, walang ibang inaasahan kundi ang pagbabalik ng Panginoon, sapagkat doon mangyayari ang lahat ng bagay ng mga pagbabago. Alam natin, tayong mga mananampalataya, umaasa nga sa pagbabalik ng ating Panginoong Jesucristo at tayo naghihintay. Naghihintay nga ba kayo? Hello? Parang ang hina ng amin nyo ah. So, gusto kong ibahagi ang Today in the Word, April 1989, page 27. Komentary po ito, ayon po doon sa page 27, ang hula sa Biblia ay nagbibigay ng ilan sa pinakamalaking pampatibay, pampalakas loob at pag-asa na magagamit natin ngayon. Kung paano nga lumang tipan ay puno ng mga propesiya tungkol sa unang pagdating ni Kristo. Gayon din, ang parehong tipan, ang bagong tipan ay puno ng mga pagtukoy sa ikalawang pagdating ni Kristo. Tinataya ng isang scholar na mayroong 1,845 na pagtukoy sa unang pagparito ni Kristo sa lumang tipan. Tama. Kung saan binibigyang pansin ito ng 17 books sa 260 chapter ng bagong tipan, mayroong 318 na pagtukoy sa ikalawang pagparito ni Kristo. Baga isang kamangha-mangha sa bawat 30 verses, pinapakita po doon. 23 sa 27 books ng bagong tipan ang tumutukoy sa dakilang pangyayari o mangyayaring ito. Para sa bawat prophecy o hula sa Biblia tungkol sa unang pagdating ni Kristo, mayroong 8 na umaasa sa kanyang pangalawang pagdating. Ito po mga kapatid ay maliwanag na katibayan sa ikalawang pagparito ng Panginoon na pinapatunayan ng Biblia. Kumusta ang ating Bible? O sabi nga ni Pastor Bill, yung ating cellphone. Kasi karamihan ngayon sa cellphone na nagbubukas eh. So, masasabi nating pinakamalaking encouragement sa atin o hope sa napanghawakan ang mga prophecy ito. So, ang second coming ng Panginoong Hesus, dito po magaganap ang paghatol. Pakinggan po ninyo kasi mahalaga po ito. Sa second coming, dito magaganap ang paghatol at mangyayari ang pagbabago ng lahat ng bagay na nasisira tungo sa walang pagkasira. Kaya sa binasa ng ating presider, gusto kong basahin yung verse 13. Lumampas man tayo sa oras, huwag kayong mainip. Dahil bago akong balik sa pangangaral. Kumbaga sabi ng iba, sabik na yata si pastor. Hindi, gusto ko lang talagang magbahagi. Kasi tila maraming Kristiyano ngayon, ang tila nagpapabaya. Sana hindi tayo kasama doon. Ako, ikaw, tayong lahat. So, gusto kong basahin yung verse 9 hanggang 13. Sabi po sa verse 9, hindi mabagal ang Panginoon tungkol sa kanyang pangako na gaya ng kabagalang itinuturing ng iba. Kundi matyaga sa inyo, sa believers, sa mga hinirang,
na hindi niya ibig, lahat ay dumating sa pagsisisi. Sinong hindi nakakamali dito? Lagi kong sinasabi ito, pakitaas ang kamay at ako'y magpapaseminar kung hindi kayo nakakasala. So, 10. Ngunit darating ang araw ng Panginoon na gaya ng isang magnanakaw at ang kalangitan ay maglalaho kasabay ng malakas na ingay at ang mga sangkap ay matutupok sa apoy at ang lupa at ang mga gawang naroon ay masusunog. 11. Pakinggan nyo 11. Yamang ang lahat ng mga bagay na ito ay mawawasak ng ganito. Ano ngang uri ng pagkatao ang nararapat sa inyo sa banal na pamumuhay at pagiging makadiyos? 12. Na hinihintay at pinagmamadali ang pagdating ng araw ng Diyos sapagkat ang kalangitan na nagliliyab ay matutupok at ang mga sangkap ay matutunaw sa init. Ngunit, ayon sa kanyang pangako, ay naghihintay tayo ng bagong langit at ng bagong lupa kung saan ang katuwiran ay naninirahan. Pagpalain ng Diyos yung ating binasa. So mga kapatid, yung background po nito at yung konteksto ng verse 1 to 18 ng chapter 3, buod ng konteksto, sinulat po ito noong AD 66 to 67. Maganda maintindihan din po natin ito eh. Mula sa isang kulungan sa Roma, bago siya mamatay, si Peter, bilang martir, sinulat ni Apostol Pedro ang 2 Peter chapter 3, 1 to 13, para hikayatin, anyayahan ang mga mananampalataya na naharap sa panloob na banta mula sa mga huwad na guro at panlabas na pagdududa tungkol sa pagbabalik ni Jesus. Para sa mga mananampalataya. Binanggit ni Pedro ang mga manlilibak, scopers. Sa mga huling araw ay manunuya sa pagkaantala ng parusya. Ibig sabihin parusya, kalawang pagparito ng Panginoon sa pamamagitan ng pag-aangkin na ang mundo ay patuloy na hindi nagbabago mula nung nilikha. Ayun ang kanilang argumento. Tagal na, hindi pa nababago. Kasama din po dito sa 2 Peter chapter 3, 1 to 13, ang pagbuwag ni Pedro sa mga argumento ng mga huwad na guro. So yun po. Magandang maintindihan din po natin ito. Sila po ay mangungutya dahil ang ipinangakong pagbabalik ni Kristo ay hindi pa nangyayari. Ay sana wag dumating sa ating kaisipan nito. Ang dami na namin. Nung tayo nasa prayer and pray, 17 years. Tapos dumako tayo sa Reformation, ilan na tayong taon? 20? Matagal na, 24 na. Ay bakit hindi pa nga dumadating ang Panginoon? Sabi nila, darating na. So, at ang mundo, nagpapatuloy na parang walang pagbabago at palala pa. Hindi pa buti. So, pinapalalahanan ni Pedro ang mga Kristiyano, believers, hello, na ginawa ng Diyos ang mundo at ang baha. Sino nakakaalam ng baha? Sa panahon nino? Ni Noah ay katibayan na handa siyang baguhin ito upang maghatid ng paghatol sa mga makasalanan o kasalanan ng sangkatauhan. Tingnan po natin yon. Habang dinidiscuss po natin ito, mag-evaluate tayo sa ating sarili.
So sa darating na paghukom, ang lahat ay mawawasak at ilalantad sa apoy. Inaasahan ng mga mananampalataya, kung ikaw ay mananampalataya at di pa mananampalataya, tingnan mo ang iyong sarili. Kung alam mo na ikaw'y mananampalataya tapos hindi ka nagkukumit sa iglesia na magkaroon ka ng covenant as a member, pakitingnan mo. Inaasahan ng mga Kristiyano ang bagong langit at lupa na mangyayari sa pagbabalik ni Kristo. Hello, dito sa mundo, punong-puno ng paghihirap, tama? Sino mang maganang buhay dito? Para walang dinadaan ng problema. Magpapaseminar po ako. Lagi ko pong binabanggit po yun. Baka kayo merong seminar na inaatinan na talagang maginhawa ang buhay dito sa mundo. Never! Ako po dumaan sa madilim na probidensya ng Diyos. Kala ko mawawala na ako dito sa mundo at iiwanan na kayo. Pero pupunta ako sa langit dahil kay Kristo. So, ang topic po natin, life in the second coming of Christ Jesus. Ano ba ang buhay mo? Ano ba ang buhay natin sa pagbabalik ni Kristo? Saan ka nabubuhay ngayon? Paano mo tinitreasure na ikaw ay niligtas ng Diyos? Kaya ang message natin, summary message natin, the Lord's return is certain at the time set by God, but all His people, Kanyang mga tao must live in holiness to face Him without a stain of sin. Ang pagbabalik ng Panginoon ay tiyak. Sa panahon na itinakda ng Diyos, ngunit dapat ang lahat ng Kanyang mga tao, Kanyang mga anak, mga mananampalataya, ay mamuhay sa kabanalan upang makaharap sa Kanya na walang batik ng kasalanan. Tama si Apostol Pablo na binanggit sa Colossus chapter 1 verse 28. Anong pagkabanggit niya? Siya ang aming ipinapahayag na binabala ng bawat tao ha, at tinuturuan ng bawat tao sa buong karunungan upang ang lahat ay may harap naming sakdal kay Kristo. Believers of Colossians, ang sinusulatan niya. Ganon din sa panahon natin. Ihaharap tayo kay Kristo na sakdal sa Kanya. Ngayon ang tanong, how about you? Ako, ikaw, tayong lahat. Kung dumating ngayon ang Panginoon, matagpuan kaya tayo na walang batik? Tama, alam naman natin, mahina tayo eh. Subject tayo sa pagkakasala. Pero ang Sunday, lahat ng means of graces, ibinigay sa atin, pero tayo, kasama na ako doon. Pero nagkukulang tayo. Tama? Parang kabigatan sa atin na itinakda ang araw ng Diyos. Araw ng pagsamba, pero parang mabigat pa sa atin. Hello mga kapatid, hindi dapat. Lahat ng Kristiyano ay binayaran na ng dugo ni Kristo. Pag-aari na tayo ng Diyos. Kaya talakayin natin yung verse 9 to 10, nagpapaalala sa atin ang mahalagang katotohanan na ang Diyos ay matyaga sa Kanyang mga tao. Sa iyo, sa akin, bilang nakakilala kay Kristo, na ayaw tapusin ang lahat ng bagay na hindi magsisi ang Kanyang mga hinirang. Kaya hindi mabagal eh. O baga sabi nila, mabagal. Ang pagbabalik ni Jesus ay tiyak na mangyayari sa itinakdang panahon ng Diyos. Ngunit, hindi ito mangyayari bukod sa iba pang mga kaganapan, ang Kanyang mga hinirang. Grabe po ang pagmamahal ng Diyos.
Si Christ na nagsabi na sa John 6:39, kung di ako nagkakamali, na hindi dapat mawala ang sinuman. At sa gayon ay hindi niya ipapadala si Kristo hanggang sa lahat ng kanyang nakilala bago ang pagkakatatag ng mundo ay dumako sa kaharian ni Kristo at magsisi. Mapalad nga eh. Mapalad nga tayo eh. Before the foundation of the world, hinirang na tayo ng Diyos. Ang daming tao, sa partikular sa bansang Pilipinas, pero isa ka na nandito, na ngayon ay nakikinig sa mga mananampalataya. Hinirang tayo ng Diyos bago pa at sa takdang panahon dumating si Kristo at ibinigay sa atin ang biyayang kaligtasan. Binayaran tayo ng banal na dugo ni Kristo. So, 10:38. Sana wag po kayong mainip ha. Kasi baka tayo abutin ng alauna. Dalawang bagay, dalawang katanungan ang gusto kong sabihin. Ano ang magaganap sa pagbabalik ng Panginoong Hesus? What will happen when the Lord Jesus returns? Pangalawa, ano ang maaaring maging tugon ng mga mananampalataya? Pakinggan po natin what might be the response of believers. Una po, ano ang magaganap sa pagbabalik ng Panginoong Hesus? Judgment will be taking place. Ang paghuhukom ay magaganap. Kung paanong nangyari, nagkatawang tao si Kristo, gaya ng ating introduction, napakaraming hula na darating ang tagapagligtas. Prophecy yun nangyari. Namatay siya sa krus. Pero ngayon, ang hinihintay natin, gaya ng ating tema, inaasahan natin yung pagbabalik ni Kristo. Ano yung mangyayari? Ang paghuhukom ay magaganap. Ang pagbabalik ng Panginoon, Jesus ay hinalintulad sa magnanakaw. Saan kayo nakakita na magnanakaw nagpapalaba? Brother, sister, mamayang gabi ako'y magnanakaw. Kaya kandaduhan na ninyo ang inyong mga pinto, bintana. Wala po. Ganon inalintulad ang pagdating ng Panginoon. Sabi sa verse 10, ngunit darating ang araw ng Panginoon na gaya ng isang magnanakaw at ang kalangitan ay maglalaho kasabay ng malakas na ingay at ang mga sangkap ay matutupok sa apoy at ang lupa at ang mga gawang naroon ay masusunog. Alam nyo, may iba't ibang kaisipan doon sa ancient thinkers had different list of elements. The Stoic who believed the world will be resolved into fire. Maliwanag kay Peter, matidissolve talaga eh. Mawawala eh. Ang pagbabalik ni Kristo ay hindi inaasahan. Kaya nga tayong mga mananampala kung hindi inaasahan na biglang darating gaya ng isang magnanakaw, ano tayo? Ready ba tayo? Magre-resulta ng ganap na pagkawasak sa kanyang pagbalik ng kasalukuyang makasalanang kosmos, mundo. Dadalisayin ito para sa bagong likha. Alam nyo, yung kalikasan ng judgment, mangyayari ang pagkawasak ng mundo sa pamamagitan ng apoy bilang isang literal, physical na maglilinis na nagpapahiwatig ng katapusan ng lahat ng makalupa, makasalanang sistema at ang lumang mundo ng pagsuway. So yun po. Ito yung argumento ng mga scopers. Kasi sabi sa verse 5, parang hindi nila paniniwalaan yun. Ano sabi sa verse 5 to 7? Tingnan po natin. Isa-isahin po natin.
Sana wag po kayong mainip ha. Sabi po sa verse 5, sinasadya nilang hindi pansinin, take note ha, ang katotohanan ito na sa pamamagitan ng salita ng Diyos ay nagkaroon ng langit ng unang panahon at inanyuan ng lupa mula sa tubig at sa pamamagitan ng tubig. Verse 6, na sa pamamagitan din nito, ang daigdig noon ay inapawan ng tubig at nagunaw. Verse 7, ngunit sa pamamagitan din ng gayon ding salita, ang kasalukuyang langit at lupa ay iniingatan para sa apoy na inilalaan sa araw ng paghukom sa paglipol sa mga masama. Binanggit sa verse 10. So mga kapatid, ang mundo ay nilikha at hahatulan sa parehong salita. Kung paano ang mundo ay nawasak sa pamamagitan ng tubig sa baha, panahon ni Noe, ito ay nakalaan para sa apoy sa huling paghukom, sa pagdating ni Christ. Sa kanyang pagbabalik ay magaganap ang paghukom. Sa ating parallel verse kanina, maliwanag po yun. Ang church ngayon, kaya minsan yung nagtuturo na parang pag na hindi na magsasuffer yung mga mananampalataya, binanggit eh. Kayong mga pinapahirapan, makatarungan ng Diyos, kay aaliwin at ang mga nagpapahirap sa inyo ay paparusahan. Kasabay ng mga arkanghel na nagliliyab, darating ang Panginoon. Paparusahan. Sino? Sino ang paparusahan? Yung mga hindi kumilala kay Kristo at hindi sumunod sa Ebanghelyo. Grabe po! Ang salita ng Diyos ay hindi nagbibiro. Buhay ang salita ng Diyos. Nangaral ang ating diakono na hindi maglalaho ang kanyang salita kahit yung tuldok. Lahat ng bagay dito sa mundo mawawala. Paano yung hindi nakakakilala sa Panginoon? And sabi, kasama ng mga nagpahirap sa iglesia, paparusahan ang hindi mga sumusunod. Mga kapatid, ang katiyakan ng araw ng Panginoon, bagamat higit na sa 16 na taon mula nang isulat ang aklat na ito at ang araw ay hindi pa dumarating, ito ang tiyak na darating. Anong sinabi ni Peter? Pansinin niyo yung verse 8. Para maintindihan natin, parang ang tagal naman ng Panginoon. Sabi sa verse 8, subalit huwag ninyong kaliligtaan ang katotohanan ito, mga minamahal. Ang isang araw sa Panginoon ay tulad ng 1,000 taon. Wow! 1,000 taon. Kung 1,000 taon yung isang araw, kung hintayin natin, nakakainip, 1,000 araw eh. O sabi? 1,000 taon. Tapos, sabi niya, ulitin ko, subalit huwag ninyong kaliligtaan. Pinapaalala kasi naghihintay sila eh. Ganon din tayo. Subalit huwag ninyong kaliligtaan ang katotohanan ito. Mga minamahal, ang isang araw sa Panginoon ay tulad ng 1,000 taon at ang 1,000 taon ay tulad ng isang araw. Grabe po. Itinakda ng Diyos ang isang araw kung saan hahatulan niya ang mundo sa katuwiran at iingatan niya ang kanyang mga tinalaga, kanyang mga tao. Grabe po eh. Hindi pa tayo nagpapasalamat? May mga tinalagang lingkod ng Diyos, nagpapaalala sa atin. Minsan nga, sumasama pa, si pastor naman, lagi naman nangungumusta. Alam niyo, hindi niyo namamalayan. Pinangangalagaan tayo ng Diyos sa pamamagitan ng mga lingkod ng Diyos. Bagamat ang mga lingkod ng Diyos ay hindi nagiging tapat, nagkukulang, pero magpasalamat kayo pag kayo kinukumusta. Kayo hinahanap
pag wala sa Sunday, wala sa mga pagtitipon. Bakit? Binayaran na tayo ng dugo ni Kristo, ako, ikaw, tayong lahat at sa mga ililigtas pa. Ganon tayo pinapangalagaan kasi ayaw niya na mawala kahit isa sa kanyang mga tupa. Tinakda nga sa ating mga puso na ang araw ng Panginoon ay tiyak na darating at tayo'y tiyak na tatawagin upang magbigay ng ulat sa lahat ng bagay na ginawa sa katawan, maging mabuti o masama. Hello? Ako, ikaw, tayong lahat. Ano ang pinagkagagawa natin ngayon? Ang sabi ni Pablo sa mga taga-Roma, huwag ninyong gawing kasangkapan ang inyong katawan sa mga bagay na hindi kalugod-lugod sa Diyos. Anong sabi ng 1 Corinthians chapter 6, verse 19? Tayo'y templo ng banal na Espiritu at binayaran na tayo ng dugo ni Kristo. Kaya, luwalhatiin ang inyong katawan. Sino? Ang Diyos na nagbigay kay Kristo para bayaran ang ating kasalanan. Ang totoo, dapat pupunta na tayo sa impyerno. Pero dahil sa habag at awa ng Diyos, inabot tayo. May mga tao na kahit sa ating mga mananampalataya, tila marami ang namumuhay na parang hindi sila kailanman magbibigay ng anumang pananagutan sa Diyos. Hello? Kasi si Haring Solomon, pinaliwanag na niya, nakita niya lahat ng bagay. Sabi niya, all things is vanity without God. Pero sa huling kabanata, isa lang bagay ang nakita ko. Sumunod ka sa kanyang mga utos. Bakit? Verse 14. I think verse 13 yun ng chapter 12. Kung di ako nagkakamali, correct niyo ako. Okay, mali. Nasa 14, haharap tayo sa hukuman ng Diyos para ipagsulit natin yung mga pinaggagawa natin sa mundong ito. Alam niya ng Diyos. Kasama na ako doon kung maliman yung ginagawa ko. So mga kapatid, ang point natin sa pagbabalik ni Kristo, magaganap ang huling paghukom. Hahatulan ang mga hindi kumilala kay Kristo at ang mundo at sa mga tapat na nananatili sa pananampalataya ay gagantimpalaan. Wow! Alin ang pipiliin natin? Mahatulan o gantimpala? Siyempre naman, pastor. Siyempre gantimpala. Kasi doon tayo mabilis. Ay ano yung lifestyle mo bago dumating ang Panginoon? Life in the second coming of Jesus Christ. Ano? Kaya ang challenge ko ngayon, anong uri ng pamumuhay mo sa harapan ng Diyos? Kayo po ang makakasagot niyan. Pangalawa, everything will be changed. Magbabago ang lahat. Kasama sa langit na binanggit dito, ang langit at ang marahil ang mga bituin, hindi ang langit na tahanan ng Diyos. Hindi po yung kasama. Ang langit ay mawawala sa isang dagundong o biglang may nagmamadaling tunog. Sa katulad na paraan, ang mga elemento o makalangit na mga bagay maaaring ibig sabihin ay ang mga bloke ng gusali ng lahat ng buhay o mga bituin ay tutupukin ng apoy. Ibig sabihin, para sa atin, ang langit, hindi ito nangangahulugan na ang banal na tahanan kung saan nananahan ang Diyos ay lilipas. Ano explanation ni Pablo? 3 layer yata yun, kung di ako nagkakamali. Yung langit eh. So, ang langit at lupa, mga kapatid, sabi niya, ay lilipas tungo sa pagbabago para sa ating kapakanan. Tama ba? Take note.
Kung gayon na tayo ay magiging abala, na tayo ay maging abala sa mga bagay sa lupa o hindi. Sa kabaliktaran, mga kapatid, na maghasikaso sa isang banal at makadiyos na buhay. Yun nga ba ang focus natin? O yung mga bagay dito sa mundo? Ang sabi ni John Calvin, pakinggan po ninyo, sa mga elemento ng daigdig ay isa lamang ang masasabi ko na sila'y ubusin upang sila ay mabago. Dahil ito ay madaling unawain mula, kung nabasa na ninyo, Romans 8:21, na ang sanlilikha naman ay mapapalaya mula sa pagkaalipin sa kabulukan tungo sa kalayaan ng kaluwalhatian ng mga anak ng Diyos. Ang punto, ang pagbabalik ng Panginoong Hesus ay magaganap ang pagbabago mula sa pagkaalipin, kabulukan, ganap na katubusan sa mga hinirang at kaparusahan sa mga nabuhay sa kasalanan. Ang mga mananampalataya ay magkakaroon ng maluwalhating katawan ang nabubulok tungo sa hindi sa pagkabulok. Maliwanag yan. Si Pablo nagsabi, Philippians 3:20-21. Kayo na lang ang bumasa. Ang pagkamamaya natin ay sa langit. Pero hinihintay natin, pinaliwanag ko pa rin hinihintay natin ang pagbabalik ni Kristo na doon magaganap ang pagbabago kung paano na bago ang kanyang maluwalhating katawan. Kaluwalhatian. 1 Corinthians chapter 15, verse 51-54. Kayo na ang bumasa. Sumaliwanag po yan. Kaya ang challenge ko po, naku po, pangalawa pa tayo. Okay lang po ba na ituloy ko o putulin natin? Diretso lang. Okay, sabi ni Brother Ethan. Gaano mo pinananabikan at pinaghahandaan ang pangakong pagbabalik ng Panginoong Hesus? Tiyak ang pagbabalik niya, pero gaano mo pinaghahandaan? Kayo po makakasagot niyan. Ang Diyos ang nakakaalam ng inyong lifestyle. Hindi naman ako susunod ng susunod. Susunod ako ng susunod kay Pastor Bill. Teka, babantayan ko to si Pastor Bill na ito. Teka nga, pastor to eh. Hindi po eh. Pero ang sabi ng Psalms, ang Diyos ay nakatingin sa atin. Hayag ang buhay natin. Walang nalilihim sa Diyos. Pwede kang magtago kay sister, kay brother, but sa ating Diyos, hindi. Ngayon, anong uri nga ng iyong pamumuhay? At ano ang iyong pinagtutuunan sa buhay? Hello! Minsan nakakalungkot mo, ang daming bakante, nawala yung iba. Pero sana, kasi seryoso po ang salita ng Diyos. Napapasigaw na naman ako. Kasi hindi po nagbibiro ang Diyos. Tayo mapagbiro. Pero ang Diyos kailanman. Seryoso siya sa kanyang salita. Habang pinag-aaralan ko ito, Panginoon, salamat. Binuhay po ninyo ako kasi mawala man ako dito sa mundo, gusto kong matiyak na ang pumumuhay ko ay maayos sa inyong harapan. Hindi ibig sabihin na hindi ako nagkakamali, walang perpekto. Tama ba ang panahon na inilalaan mo sa mga kaparaanan ng biyaya? Ang kaparaanan po ng biyaya, prayer. How about your prayer? Hello? Meditation ng word. Paggising sa umaga, si kaldero, si hugasan, kundi nakapaghugas sa gabi. Ang first priority ng isang mananampalataya ang Diyos. Paggising sa umaga. Nung matindi ang kahinaan ng katawan ko, hindi ako mapag-cellphone, naiinis ako. Dahil hindi ko mabuksan ang cellphone ko kasi manhid na manhid, wala akong lakas. Ang iba lagi nagtatanong, bakit si pastor
Hindi man lang matawagan. Paano ako matatawagan? Nasa kwarto ako, na hindi ako makapagbukas na ano. Nadidinig ko yung cellphone. Bahala kayo. Hindi ako bukas eh. Pero tayo ngayong malakas. Yung meditation, kahit man cellphone, pagbasa ka ng isang talata. Reading the Word of God, fellowship. Kahapon, nangiinggit ang mga kalalakihan. Sarap ng pagkain. Pastor, nasa na kayo? Naka-order na kami. Pero mas masarap ang pagkain namin dahil nasa kasalan kami. Di po. Di kasi nakakatuwa. Yung mga kalalakihan nagtitipon. Mga kapatid, samantalay natin yung pagtitipon. Kasi kaparaanan ng biyayang yun. Kaparaanan na kanya. Or observing the Lord's Day. Hello! Ang good example ay ang ating Creator. Ano po ang good example niya? Nakita niya kanya nilikha sa loob ng 6 days. Ang sabi niya, mabuti lahat ng nilikha. Then yung ikapito, binasbasan niya. Huminto siya sa paglikha. Then, nirecall sa bayang Israel. Naku po, nasa challenge pa lang si pastor, wala pa yung pangalawa. Hindi, meron pa naman 1 minuto para mag-alas 11. Paano kaya puputulin natin? Ay, ayaw si Ethan eh. Kasi maganda yung pangalawa eh. So mga kapatid, by the way, bilisan natin. Kumbaga, nirecall ng Diyos sa pamagitan ni Moises, alalahanin ninyo ang Sabat. Tapos sa atin, ibinigay po ang 7 araw. Nagkaroon ng transition. Dati yung Sabat, yung rest day nila. Kapahinga po ibig sabihin ng Sabat, hindi Sabado. Pero nagkaroon ng transition, mabuhay maguli si Kristo. Sunday na ngayon ang ibinigay, 7 araw. Unang araw ng isang linggo ay Sunday. Ngayon, nasaan tayo? Parang ang bigat ng katawan ko. Hindi ako makakasamba yata ngayon. Kasi napuyat sa teleserye, Sabado ng gabi. Kagabi pa lang kahit, kasi dalawa lang kami, busy si Sarah sa trabaho. Nagplansya ako talaga. Bahala na kayo kung may dubli-dubling liston. Kasi hindi naman ako magaling magplansya eh. Huwag natin kalilimutan, ihaharap tayo sa pagbabalik na walang kapintasan. So pangalawa, bilisan na lang natin. Kunin ko ng 11:15. Pwede po ba? Okay. Ngayon, ano ang maaaring maging tugon ng mga mananampalataya? The life that a believer should have. Buhay na dapat taglayin ng isang mananampalataya. Ano sabi sa verse 11? Sabi po verse 11, yamang ang lahat ng mga bagay na ito ay mawawasak ng ganito. Anong uri? Take note. Anong uri ng pagkatao ang nararapat sa inyo sa banal na pamumuhay at pagiging makadiyos? Grabe po, ito po ay hindi isang tanong. Ito po ay isang tanda. Ang salitang karakter o pag-uugali, attitude, nangangahulugan ng paraan ng pamumuhay, lifestyle. Balik natin ang tanong, sa akin, sa iyo, sa ating lahat, anong lifestyle natin na meron tayo? Tapos, naghihintay tayo sa pagbabalik ng Panginoon. Pero anong lifestyle mo? No, i-check natin ang ating mga sarili. Madalas itong ginagamit ni Pedro sa kanyang unang liham. Isinalin bilang attitude, character, pag-uugali. Sabi sa 1 Peter chapter 1 verse 15, ngunit tulad ng banal na tumawag sa inyo, maging banal din kayo sa lahat ng paraan sa inyong pamumuhay. Verse 15, magpakabanal kayo sapagkat ako ay banal. Ang tumawag sa atin ay Diyos na banal. Ang kabanalan, yun lang ang pasado.
sa pagharap kay Kristo. Ang sabi ng 1 Peter chapter 2 verse 12, hinihimok niya maging marangal ang inyong pag-uugali sa gitna ng mga hintil upang kung magsalita sila laban sa inyo na parang kayo'y gumagawa ng kasamaan ay makita nila ang inyong mabubuting gawa at luwalhatiin nila ang Diyos sa araw ng pagdalaw. Grabe po. Ang araw ng pagdalaw ay kapareho ng araw ng Panginoon o araw ng Diyos. Ito ang araw ng paghuhukom kung kailan kailangan nating magbigay ng pananagutan sa Kanya. Binanggit ko yan. Sa banal na pag-uugali at kabanalan, ibig sabihin, katotohanan dapat na magkaroon ng malalim at matibay na impluensya. Kung ikaw tatanungin, nakaka-impluensya ka ba? Na kapag nakita, ano kaya ang sikreto nito? Bakit ito iniinis ko na, hindi pa mainis? Inaaway ko na, hindi nakikipaglaban. Good character. Good attitude. Mga kapatid, isa-isip na walang permanente dito sa mundo at hindi ito ang ating tahanan. Take note. Maaaring may maganda kang bahay, pero maglalaho din yan. Ang talagang tunay nating bahay at pagkamamayan, Philippians 3:20 ay sa langit. Ang tahanan ay bagong langit at bagong lupa. Alisin natin ang mga interes sa mundong ito kapalit ng bagay na panlangit. Ito tayo eh. Hindi natin binabaliwala anuman ang bukasyon natin dito sa mundo. Kasi nandito pa tayo eh. Dapat tayong maging seryoso. Magpakumbaba na maging handa para sa mga solimning tagpo na malapit nang mangyari. Maging seryoso tayo dito sa buhay na kung saan handa tayo sa pagbabalik ni Kristo. Ako, ikaw, handa ba tayo? Tayong lahat. Ito po, mga kapatid, ay mag-uudyok sa atin na mag-ipon ng ating mga kayamanan sa langit. Turo na yan ni Christ eh. Huwag tayo mag-impok ng kayamanan dito sa mundo, kundi sa langit. Ito po ay magdudulot sa atin ng magtanong ng buong taimtim kung handa ba tayo para sa kamanghamanghang mga eksenang mangyayari sa pagbabalik ng Panginoon. Ang punto natin, ang tunay na mananampalataya ay mabubuhay sa pananampalataya na nagbubunga ng banal na pamumuhay, nagbubunga ng magandang ugali. Yes, di tayo perpekto, may depekto tayo, pero mag-strive tayo through means of graces na patuloy tayong mabago sa ating pag-ugali. Huwag tayong tumingin sa iba. Lahat naman tayo may depekto eh. Sino bang hindi nakakamali? Kahandaan sa pagbabalik ng dakilang manunubos. Sabi ni J.C. Ryle, nakakalanghap na ako ng lamok. Sabi po, binibigyan diin niya na ang mga mananampalataya ay dapat mamuhay sa isang estado ng patuloy na kahandaan. Nangangahulugan ito ng isang buhay na minarkahan ng paghihiwalay mula sa makamundong mga gawain at isang tapat na paghahangad ng personal na pagpapakabanal. Kasi tayo na justify by faith alone, through Jesus Christ alone. Estado natin yon, gawa ng Diyos yon, but inilagay tayo sa sanctification, pagpapabanal, daily, kasama ng sustaining grace ng Panginoon. So pangalawa, magtiyaga, maghintay sa bagong langit at bagong lupa. Ang pangako na nasa Isaiah 65 verse 17, ganito sabi, narito, lumilikha ako ng mga bagong langit at isang bagong lupa. Tingnan din po natin sa
Isaiah 66:22 and Revelation 21 verse 1, kayo na lang ang bumasa. Sa Revelation, nakita ni John sa pangitain ng katuparan ng hula ni Isaias at ni Pedro. Anong sabi? Ang unang langit at unang lupa ay lilipas o lumipas na. Maaring kung paanong ang tubig ng dilubyo ay ang bautismo ng sinaunang daigdig, panahon ni Noah, tungo sa isang bagong buhay. Sino po nagkaroon ng bagong buhay? Nabiyayaan. Pamilya ni Noah. Gayon din ang apoy na dakilang araw ay magiging paraan ng pagdadalisay sa sansinukob na ginagawa itong bagong langit at isang bagong lupa na ginagawang bago ang lahat ng bagay. Alam nyo, tama po yung sinabi ni Jesus Christ sa Matthew 19 verse 28. Ang paggamit ng ating Panginoon ng salitang regeneration ay tila pumapabor sa pananaw na ito, na ang pagbabagong loob o regeneration ng individual na kaluluwa, ang personalidad ay nananatili, ang mga pag-iisip, pagnanasa, pagmamahal ay nabago, kaya maaring sa pagbabagong buhay ng mundo, ang sangkap ay mananatili, ang uso ng lumang mundo ay lilipas. Tama po. Sabi sa 1 Corinthians 7:31, at ang mga nakikitungo sa mundo na para wala silang pakikitungo dito. Dapat tayo, nasa mundo tayo eh. Pero dapat nakikitungo itong parang wala tayo dito. Ano ibig sabihin? Huwag tayong makipamatok. Anong sabi ni Pablo sa Romans 12:2? Lumayo kayo sa paraan ng mundong ito para maintindihan ninyo kung ano ang mabuti at ganap na salita ng Diyos. Si John, tulad ni Pedro, ay nagsasalita tungkol sa isang bagong lupa at sinasabi sa atin na ang bagong lupang ito, yon ay magiging tirahan ng mga pinagpala. Sino ang mga pinagpala? Proud ba tayong sabihin pinagpala? Parang duda tayo . Pinagpala tayo through Jesus Christ. Through His grace. Through His mercy. Huwag ninyong kalilimutan yon. Kinahabagan tayo. Blessed tayo. Dahil nailagay tayo sa kingdom of Christ na itinuturo ni Deacon Adrian. Nakita niya ang banal na lungsod, ang bagong Jerusalem na bumababa mula sa Diyos, mula sa langit. Ang trono ng Diyos at ng Kordero, sinasabi niya sa atin, ay naroroon. Ang tabernakulo ng Diyos ay kasama ng mga tao at siya'y mananahan sa kanila. Darating ang panahon, mukha na nating makikita ang Diyos. Kasi pare-parehas na tayong nasa maluwalhating katawan. Wala nang kabulukan, wala nang pagluha. Wala nang iyakan, wala nang awayan. Kasi bagong langit at bagong lupa. Revelation 21 verse 1 and 2. Ang banal na lungsod, ang Jerusalem na nasa itaas, ay nasa langit na ngayon, ang Commonwealth kung saan ang mga banal ay mamamayan nasa langit. Paulit-ulit kong binabanggit yung Philippians 3:20 hanggang 21. Ngunit ang langit ay bumaba sa lupa, ang trono ng Diyos ng Kordero ay naroon. Doon maglilingkod sa Kanya ang Kanyang mga lingkod, Kanyang mga anak. Alam nyo, ang pagkakaiba sa pagitan ng lupa at langit ay aalisin. Sapagkat kung saan naroroon ang Diyos, mayroong langit. Kung saan nananahan ang katuwiran. Isaiah 60:21, ang iyong mga tao ay magiging matuwid lahat. Gayon din sa Isaiah na sinasabi, Isaiah 25. Kayo na lang ang bumasa. Pagpapatunay na ang lahat ng maninirahan sa bagong langit kung saan nandoon ang Diyos ay walang makapapasok doon na marumi. Kaya pa ulit-ulit,
Ihaharap tayo ng walang batik. Kasi walang makakapasok doon ng marumi. Sa Biblia yun. Revelation 21 verse 27. Ngunit hindi papasok doon ang anumang marumi o ang sino mang gumagawa ng kasuklam-suklam o kasinungalingan, kundi ang mga nakasulat lamang sa aklat ng buhay ng Kordero. Kailan sinulat ng Diyos ang kanyang mga iniligtas? Sino nakakaalam? Kailan isinulat ng Diyos? Before the foundation of the world. Hindi ba dapat tayo magpasalamat, ikaw, ako, na iniligtas ng Diyos? Tinatabasan tayo habang nandito sa mundo. Huwag naman natin pabayaan, mga kapatid. Huwag naman nating parang hindi tayo seryoso sa mga paraan ng biyaya. Kasi mahal tayo ng Diyos. Ayaw niya tayong mawala. Gano'n napakabuti. Alam nyo, yung ating arbiter, yung ating abogado, yung nag-advocate sa atin, na buhay na maguli siya, hindi siya natutulog, hindi siya nagpapakuya-kuyakoy. Lahat ng ating pagkukulang, ang arbiter, ang Panginoong Jesucristo, forever priest, forever na mediator, hanggang hindi pa siya babalik, pinamamagitan tayo para maiharap nga tayo na walang kapintasan. Sabi na Romans 21 na ang sanlilika mismo, binasa na natin ito, palalaya mula sa pagkaalipin nito sa katiwalayan at magtamo ng kaluwalhatian sa mga anak ng Diyos. Bibilisan ko na, sabi ko 11:15, 11:14 na. Punto, ang tunay na mga anak ng Diyos ay magtiyagang maghintay ng bagong lupa at bagong langit na nakatuon sa pamumuhay sa kabanalan. Magtuon tayo sa kabanalan. Mayroong kaparaanan ng biyaya. Gawin natin. Alam natin, ang pangakong pagbabalik ni Kristo tiyak at sa pagdating niya, magaganap ang paghatol sa mga hindi kumikilala at hindi sumusunod sa Ebanghelyo. Ngunit sa mga naghirap, alang-alang sa kaharian ng Diyos, ay kapahingahan. Sa parallel verse, binanggit ko yan. Sa halip na salungatin, laban sa pagbabalik ni Jesus, ang tila pagkaantala ng parusya o ikalawang pagparito ay aktual na nagpapakita ng awa. Mercy of God. Diba kung tayo nakakagawa ng mali, dapat puksain na nga tayo eh. Pero hindi pwede kasi may Christ eh. Grabe. May biyaya ng Diyos si Kristo. Hindi nais ng Diyos ang sino man sa kanyang mga tao ay hindi magsisi. Kaya alam natin na si Jesus ay hindi babalik hanggat sa lahat ng mga hinirang na natipon na walang kapintasan. Hindi nga siya babalik, pero nagmi-mediate siya sa atin habang tayo ay bumabagsak. Sabi ni John Owen, siya ay nangatuwiran na ang pagkaantala ay hindi kabagalan, kundi banal na presensya na nagbibigay ng panahon para sa mga hinirang na magsisi. Ang iglesia ay matipon. Grabe. Baka ito yung maging kampante ng sino man sa bawat isa sa atin. Kampante sa kanilang kasalanan, si Pedro po ay nagpapaalala rin sa atin na ang kanyang pagbabalik ay biglaan darating. Kaya dapat tayong magsisi ngayon bago pa maging huli ang lahat sa kanyang pagbabalik. Ang sabi ng iba, hindi, Pastor, saka na lang, pag medyo tipong ako'y naghihingalo na, paano kung hindi ka nga makapagsisi? Naalala ko nung, magkukwento, hahaba na naman. Di po kasi alas 2 na madaling araw may tumawag sa akin, naghihingalo ang tatay niya. Pangaralan mo, Pastor, pero konsyos siya. Ang hindi ko makakalimutan, umubo na langhap ko yung dahil medyo tinututo ko dun sa tainga yung bibig ko. Namatay siya after makapag-pray. Tapos last Thursday, huwag kayong matakot pagpa-pray sa akin pag maghihingalo, baka mamatay. Kasi yung ninang namin yon. Noong last Thursday, nagpunta ako doon, nagluto yung kumari ko.
Pinakain ako, natuwa siya, yung isang mangkok na bulang lang na gulay na ubos ko. Pati yung piritong bangus. Mabubuhay talaga si pastor. Pero after na makapag-pray kami, siguro nasa biyahe ako pa uwi kasi inom ako ng gamot, alas 8 pasado na. Bigla daw namatay. Huwag kayong matakot pag itinawag ako magpipray. Kasi nasa kamay ng Diyos ang buhay ng tao. So pagtatapos po, ulitin ko, ang pangako ng Diyos ay tiyak mangyayari ang lahat ng pagbabalik sa pagbabalik ni Kristo. Ano ang magaganap sa pagbabalik? Gusto ko i-recall, ang paghuhukom ay magaganap at magbabago ang lahat. Ano ang maaaring maging tugon ng mga mananampalataya? Buhay na dapat taglayin ng isang mananampalatayang kabanalan. Verse 11, magtiyagang maghintay sa bagong langit at bagong lupa. Gumugol tayo ngayon sa pagsisisi sa mga bagay na hindi pa natin pinagtapat sa Panginoon. Ayon po kay Spurgeon sa kanyang pananaw, sa halip na maghintay lamang, dapat aktibong linisin ng mga mananampalataya ang kanilang sarili, lumago sa kabanalan at daigin ang kasalanan habang umaasa sa bagong langit at lupa. Ang buhay na binago ng biyaya ng Diyos ay pagpapatuloy na pagsisisi upang maging laging handa sa pagbabalik ni Kristo. Kaya ang sabi sa huling talata ni Pedro, lumago kayo sa biyaya ng Diyos. Kay Kristo Jesus, sa kanyang kalwalhatian at kapurihan. Ikaw ba ngayon ay nagsisikap na lumago sa biyaya ng Diyos at laging handa? Panghuli, bago tayo manalangin, sa mga visitor natin, pakaisipin natin, at sa mga wala pang nagdududa pa na walang relasyon sa Diyos, seryoso ang Diyos sa kanyang salita. Pero kusang loob na ibinigay ng Ama si Christ, siya mismo ang nagpunta dito sa lupa, nagkatawang tao, ano ang layunin? Abutin ang kanyang mga tao, kanyang mga ililigtas. Dahil nandito ka, baka isa ka doon na nagnanais na isave ang inyong kaluluwa. Ang sabi ng Biblia, sampalatayanan si Jesus. Lumapit ka sa Kanya ng kusa. Hiningin mo yun sa Diyos, kaawaan ka at kahabagan ng Diyos, makakilala ka sa Panginoon. Kasi totoo magkakaroon ng paghuhukom, paano? Kung dumating na hindi mo nakilala si Kristo, tiyak, hahatulan ka. Saan? Sa walang hanggang kaparusahan. Kasi ang sabi, ang hindi kumilala at sumunod sa Ebanghelyo, hindi sumunod sa Ebanghelyo, paparusahan. Sa mga mananampalataya, huwag tayo magpatumpik-tumpik, mga kapatid. Buhay ang pinambayad sa atin. Dugo ni Kristo. Huwag tayo magpabaya. Tayo manalangin. Dakilang Diyos, salamat aming Ama. Lagi kong sinasabi sa aking panalangin sa tuwing magtatapos, isang pagpapatunay na pagmamahal mo sa amin, kung paano nyo minahal kami sa pamamagitan ni Kristo na pinakita sa krus ng Kalbaryo at kami naligtas, ay mula noon sa aming pagsampalataya at pagsisisi sa kasalanan, hindi po ninyo kami pinababayaan dahil pinapaalalahanan nyo kami, tinuturuan, gumagamit kayo ng mga lingkod mo para turuan na minsan ako-question pa yung mga lingkod mo. Pero salamat dahil napakabuti mo dahil sa inyong kaparanan ng biyaya, gusto mo kaming may harap na walang kapintasan sa pagbabalik ni Kristo. Sa mga regular attendees namin, maging seryoso sila. Maaaring sila'y mananampalataya na pero kailangan nilang magtalaga ng buhay, kilalanin ng iglesia, at magkaroon po sila ng pakikipagtipan sa iglesia at sa inyo, Panginoon. Sa mga bago, kahabagan niyo po sila. Marami po salamat sa umagang ito. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen.